Yun na, eto na. Papakita na talaga ni Curtisi kung ano talaga ang kakayahan niya bilang isang mid laner ng all-star team ng NIP Flash. But the problem is, Homeboys has game number 1. Kailangan makabawi ng NIP Flash ngayon. Maganda-ganda yung record ni Curtisi using the Martis sa previous MPL Singapore, Season 7. Parang 3-0 yung naging standing niya doon. At kinilala talaga ang NIP Flash na isa sa mga teams na may kakaibang mga naipapakita na heroes na hindi lang tumigil kay Diablo after the addition of their new players. So ngayon ay magiging kaabang-abang no, kung paano nila i-manage ito up against the very aggressive and confident players of Homeboys, lalo pat matapos nung kanilang panalo kanina. Grabe yung action dito sa mid kaagad. Ayun na, Curtisi. First blood kaagad for this Martis na kahit alam mong mid laner to, Martis pa rin kasi to. So pag nakuha niya yung power spike niya, mahihirapan talaga yung Homeboys mag-regain ng control sa mid lane. Tsaka nakita mo naman kanina, sinayaw-sayawan lang naman dito ni Curtisi. Si Sorn, alam naman natin si Sorn, mahilig talaga siyang gumanon. Pero ito na yung punto na kaya nang makipagsabayan nung mid-duo lalo ng NIP Flash. Kahit ano pang kakulitan yung gawin ni Sorn using this Arlott Roam na by the way ay recently na lang din natin ulit makikita as or in the Roam role. So ito na, ang abangan natin si Vanix ay baka medyo alanganin dito kasi dalawa ang nagmamata sa kanya. Safe naman si Udin dun sa mid, pero dito sa baba. Vengeance in. At ayun na nga, kalmot from Nets. Tutumba na nga si Vanex dito para si JPL. Pumasok, wala pa namang follow-up na makuha. And Homeboys still. Alam kasi nila yung proper target na kailangan nilang i-prioritize which is si Vanex o the Harit. Again, one of the best early game to mid game heroes for the gold lane. Kaya Homeboys prioritizing talaga the right target and sets themselves up perfectly for the turtle. Pero parang cross-map play na lang kasi sabi ng NIP Flash, Vanix, sacrifice ka na, kukunin namin yung pagong. Grabe. At ayun na nga ay isang naging libre pagong, pero dito sa top lane, penalty zone ay ginamit ako to Diablo, pero meron pa naman siyang flicker para mabuhay. So kahit anong sabihin natin, once again, ay medyo pantay pa naman ang nagiging laban natin sa simula. Pero game fact, most picked hero ang Chu mula 2017 MSC hanggang ngayon. Hindi siya nawala kahit anong mangyari. Oo, kahit may mga adjustments na ginawa, again, mas pinaliit na nga lang yung sipa ni JPL, ni Cho. Tama, siya naman. Kumbaga parang lumiit yung height ni Cho, pero again, isa ito sa mga mga parang heroes na kinakailangan talaga ng bawat roamer. Parang non-negotiable yan. Kung gusto mo maging roamer sa high caliber play ng ML, kailangan marunong ka mag-show. And kakita lang natin, early pickup once again for Chibi ng Skypiercer. Baka maging same same game kung game number 1. Kung pagbibigyan at mukhang mapagbibigyan siya ng bahagya doon, pero may flicker si Curtisi, so hindi pa naman magkakaroon ng additional stocks pa dito si Chibi. Ano pa? Ito, ramdam mo rin kaya nag-iingat ang NIP Flash or kaya rin mas nagli-lean towards yung makukunat na heroes yung kinailangan nilang i-pick up. Considering na specialty ng Homeboys or threat talaga ang snowball capabilities ng Homeboys kontra dito sa NIP Flash. O kasi isa sa mga parang madaling na pick off ka nung game number 1 was JPL, pati na rin si Curtisi nung nakakaja tsaka Farsa sila. And ngayon, with the Smartest, nakita naman natin na kahit ginamit na yung Wiggy Shadow Kill, isang Mortal Coil out lang, tapos Flicker. Hindi ka agad nakuha ni Chibi yung kinakailangan talaga niyang kill for the stacks with Skypiercer. And at the same time, yung CJPL, mas mobile compared sa Kaja. So, matatakasan talaga nila yung aggression na pinapakita ng Homeboys ngayon. Oh, kaya niyang gawin kung ano yung mga napaparamdam ni Sorn kanina. Using the Grok na ngayon naman, mas pick off potential or magre-rely sa pick-offs ang NIP Flash. So, kailangan mo ng kapag medyo ihahati mo rin or itatry mo rin na antabayanan yung mga crucial heroes mo kung ikaw ang Homeboys dito, pero JPL lang na bisunan at nakikita ngayon. Mag-aambahan na ba? Okay, si Hades pumasok na nga pero tinamaan na nga ng penalty zone doon. Ang ganda ng pag-zone ng Homeboys ngayon. Nakuha na nila yung turtle. Pero nagwawala din naman si Vanex. Tutumba si Soren doon. At mukhang next target nila ay si Nets. Yan na yung gustong sagot ng NIP. Sige, sa inyo na yung turtle. Sa amin naman yung dalawa yung kakambe. Napapaganda nga mukhang magtatatlo pa kung i-go talaga ito ng tuluyan. Pero mukhang maalanganin si JPL. May flicker pa naman siyang natitira. So magiging ligtas pa or maliligtas lang ang NIP Flash from medyo kalmado na lang muna
Eto na ay So, talagang tama nga yung sinabi mo. Pinaparamdam ngayon ni JPL yung naramdaman niya kay Sorn ng game number 1 kasi start ngayon si Sorn with a 0-3-1 and the pickup na ng ng Skypiercer din for Curtizy. ang difference dito kung talaga bang nag-focus sila dito ng space and ng oras para makapag-farm. Dahil wait lang, meron na namang magiging laban dito sa taas. Sepat is down! Grabe, ayaw talaga tumigil ng NIP Flash pero sumagot naman si Sorn doon. Ang ganda ng mag-final slash niya on to JPL pero makakatakas pa rin naman. Grabe, ang linis maglaro ngayon ng NIP Flash compared nung unang game. Iba talaga yung epekto na nakuha nila ngayon yung show ni JPL, 1-0-4. Although hindi siya ganun katanky compared to a Grok, napaprovide pa rin kasi niya yung mga, yung mga vision na kinakailangan ng NIP Flash na walang-wala talaga sila nung game number 1. And apart from that, tumatama kasi yung mga ultimates. Alam mong confident sila sa ganitong lineup eh. Hindi siya yung tipo na nararamdaman nila, risky tong pinipik natin Oo. Ito yung, okay to, komportable tayo dito. At Tingnan naman, naman. Sana namang sipaw. Nilabas na nga yung elepante doon. Mapapa-flicker out si Sepa. Di pa naman ginagamit yung penalty zone. Tumama na nga doon. At nagkakagulo na ang dalawang kupunan. Makakaisa si Curtizy. It's gonna go on to Sepa. Pero nakapagwala din naman si Chibi. Ang dami ng shadows pero naipit siya doon. Decimation lang ang kailangan ni Curtizy para patumbahin ang jungler ng Homeboys. Kahit sinong i-assign mo eh. Doon sa mga corners or doon sa mga pwedeng lipatan ni Chibi with the quad shadow. Ready sila na labanan dito yung Hayabusa na hindi pa natin nga lang kills ang nakita nating nakuha doon eh. Maski mga tore, agad-agad tignan mo wala na yung mga first tier outer turrets dito ng Homeboys. Mula at parang isang iglap lang talaga ay minake sure doon ng NIP Flash na hindi na sila or malilimitahan pa yung movements lalo ng Homeboys mamaya-maya. Pero isa na namang pick-off yata ang masesecure nila on to Sepat. At eto na ang delikadong sitwasyon for Homeboys. Kasi etong marami-raming fighter lineup na hawak-hawak ng NIP Flash ay hindi mo gugustuhin kalabanin ng wag-isa. Baga bardagulan kasi yung yung pinapakita ng NIP, willing na willing sila talagang mag-force ng clash. Kasi yung rotation nila, halos lahat sila sama-sama, 3 or 4 members at least. Just trying to take down one. Hindi talaga nila pinapalaro ngayon si Sepa at si Sorn. Looking at the KDA line, 0-3-1 si Sepa at si Sorn 0-4-1. Pero ang kagandahan kasi sa Homeboys, isa sila sa team na mataas yung mental fortitude dahil kahit sobrang behind sila, hindi sila takot mag-take ng risk. Oo. Alam mo, actually, pag pinapanood mo si Sorn, kahit behind na sila, may times na sila pa yung may lakas ng loob na mag-recall or mag-spam recalls, gaya ng sinasabi natin kanina. Pero hindi mo pa rin madedenay na still this game ay isang game na kontrolado talaga ng NIP Flash. Talagang pumapabor na sa kanila yung flow ng laro ng ito. 6-1-0 for Curtizy on the Martis. Napakalaking threat nun. Parang meron kang sure na taga-cleanup na para sa NIP Flash. At hindi nagsha-shine ngayon yung Hayabusa na kanina. Tuloy-tuloy lang yung pag-stack doon sa Skypiercer na ngayon ay meron at hawak-hawak na nga rin ni Chibi pero hindi natin nararamdaman pa yun mula dito sa side ng Homeboys. Yun din kasi yung kagandahan na nangyari sa drop pero teka lang, Diablo na naman. Sumagot din naman si Sorn. Sepat with the penalty zone. Nagkakagulo. Chibi going right after Curtizy pero masosustain niya yung Wiggy Shadow kill doon. Mapapalayo ang Homeboys pero doon at JBL! Nahanap niya yung ninja! Nasipa pa nga niya si Chibi. And now NIP Flash. Kinakalbo na ang mapa ng Homeboys. Grabe na si JPL! Nasaktuhan yung gustong mag-shadow lang na si Chibi on the Hayabusa. At imaginein mo, kung ibang hero dito si Curtizy, kung hindi siya nasaktan dun sa Ogi Shadow, di ba masasaktan na siya nun eh? Oo, masasaktan na talaga siya doon. Sure kill na talaga. JPL medyo malalim ngayon. Parang mapupuruhan nata siya dito. At makakadepensa naman ng Homeboys. Pero parang tutumba din ang kanilang inhibitor turret. Isang hit na lang. Sepa, hinahabol doon si Vanix sa likod. Nilapag na nga ang Zaman Force. Another outplay from NIP Flash. Tutumba na nga din doon si Sepa. Pero gusto sumagot ang Homeboys ngayon. Chibi, shadow out, makakatakas. Wow, this is a bonus na for NIP Flash because that was just a level 1 Lord at nakakuha na sila ng inhibitor turret. Nakakatakot na yung decimate dito ni Curtizy kahit hindi pa naman sobrang low HP, parang kailangan mo na mag-out. Pero balikan natin ang STC replay na gaya ng na-mention ni Ingan ay may slight na pag-overextend na nangyari nga roon for JPL at may attempt din naman na talagang commit na lang yun ng Homeboys o magbawi na lang ng tuloy-tuloy. Pero one
thing na consistently nating napapanood, even from game 1, ay napakataas ng outplay potential ng isang Harith. Oo. So, may kailangan ka talaga na additional na suporta. Lalo pa for this particular Harith na isang item na lang or dalawang item na lang ang kulang. May Holy Crystal pa na hinahawakan na. So, you can already imagine yung amount of damage na pwede na niyang i-dish out kontra dito sa Homeboys na nag-iipon pa to this point na hindi nga natin nakikita sobrang nagiging kampante na mag-initiate more on counter final slash yung ginagawa. Kasi nga nasa point tayo na ramdam mo yung kalamangan na hawak ng NIP flash. Kung i-compute natin to, halos 7? Ayan ba to? Sabi mo ng 8. Sabi ng 8. Almost 8k. Pero kung mapapansin mo kasi yung item difference, so look at the gold lane matchup. The domination of Vanix, Thunderbelt pa lang tsaka Endless Battle yung meron na itong si Nets. So in terms of damage, kakapusin talaga yung Homeboys. Mas lalo na pag spread out sila sa mapa. So Homeboys ngayon, mapipilitan talaga silang magsama-sama muna. Tsaka nakakatakot pala na meron ding Skypiercer pick up si Kurt TZ. So kahit sabihin nating i-decimate ka niya nang hindi pa naman nandun sa threshold na pwede ka na talagang ma-execute nung decimate itself, meron pa palang Skypiercer na pwede mong asahan to do just that. Pero we'll see ngayon dahil kinakailangan yata yung umabante ng kaunti ang Homeboys. Diablo So, pinurse down agad yung lord natin. So, defense ulit para dito sa Homeboys. So pwede ba naman madepensahan ng Homeboys ito, especially if walang mapipita sa kanila. Pero dito na natin titignan yung gameplay, yung kind of personality meron ng Homeboys. Tatambay talaga dyan si Sorn sa bush na yan. Hihintayin niya mag-push yung NIP flash para gumawa siya ng miracle play from the back. Ilang beses na natin nakita to kay Sorn nung kalaban nila yung TLPH, especially with the Grok. At parati ang nauhuli niya yung gold laner. So kinakailangan talaga mag-ingat pa rin dito ni Vanix kasi tatargetin siya ni Sorn kahit may lord pa meron ang NIP flash. Kaya maganda na nakaserba pa rin yung Purify, pero grabe dito yung damage ni Hades. Nararamdaman mo na din kahit ikaw si Sorn, kahit ikaw yung makunat, pero ngayon may conceal na ginamit. Okay, JPL pumasok doon pero wala pa naman sila makakuha. Inhibitor turret sa gitna tutumba. At mukha nga gagawin nila ito with the Lord. Merong minions doon sa taas trying to transition onto the top lane. Madedepensahan pa kaya ito ng Homeboys na pa-Winter Crown na nga. Ay, bumalik pa kasi JB! Dahil si JBL ang ganda 3-man knock-up! Pwede na mag-tower lock ang NFP Flash ngayon pero sabi ni Sebat, penalty zone muna in. Zaman Force ginamit na nga. NFP Flash, the outplay potential is there. Kurt TZ buhay pa rin naman pero nagwawala na nga doon si Nets. Hindi niya kakayanin yung damage ng 5. And NIP Flash evens out the series! Martis Mid wins games sa MSC 2024.